Anyway, so salamat po sa Panginoon. Alam po, may kanya-kanya po tayo magpapasalamat sa Lord. Idaan po natin yun sa ating pag-awit, sa ating pakikipagpili sa Kanya, sa ating pagpili ng presensya ng Diyos, kung hindi tayo sama-sama natin pagsamba sa Panginoon. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, ay ang ating mga bisita sa online. Salamat po sa patuloy ninyong panonood sa simbahan, Residual Community Church. Tayo po ay magpapalamat sa umaga ito sa ating pagsamba. Tayo po ay manalili hanggang sa dulo ng ating gawain. Mamaya po ay marami po inihanda pa po para ang Diyos sa atin, maliban sa ating pag-awit, sa pakikinig ng salita ng Diyos sa ibibigay ng ating pastor, at tayo po ay magkakaroon ng oras ng panalangin. So, samahan niyo po ako sa oras na ito para po sa ating pagpatuloy. Kayo po muna at panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito. Salamat po ito dahil Ikaw ay buhay. Ikaw ay Diyos na dakilang. Ikaw ay Diyos na napakabuti. Salamat po ito dahil muli mong pinatunayan sa waga sa amin. May napanilili namin. Tulungan po kami matagpuka sa umaga ito. Bigyan po kami ng malinis na puso. Po kami po ay makasamba sa iyo. Sa aming pag-awit, kaya po Panginoon kami po ay maging malaya sa pagbigkas ng mga awit para sa iyo. Sa aming pakikinig na iyong salita, bigyan po kami ng bukas ng puso at isipan po ang kagabi ng biyaya mula sa iyong salita. Kaya bigyan mo po ang aming pastor. Kaya po siya na pangyarihan sa pagsalita upang ito po ay maging pagpapala, maging buhay sa aming mga buhay. Pagbabago ng aming mga puso, isipan, aming paubuhay sa araw-araw. Salamat po Diyos, pagkakataon, na kami po ay muling nagsama-sama, pagpurihin ka, dakilan ka sa umaga ito. Malwalhati ka o Diyos, ito po aming sa pagsama, dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. So, sa umaga po ito, sama-sama po tayo umawi sa Panginoon. Sabi nga po, no, sa testimony ni Mark, God moves in mysterious way. So, sabi po, may awi po na love moves in mysterious way. Pero, ang Diyos po talaga ang gumagawa ng mga bagay para po sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Sabi po sa Jeremias 10:6, Jeremias 10:6, wala nang ibang tulad mo, o Yahweh. Ikaw ay makapangyarihan, walang kasidakila ang iyong pangalan. Tayo po ay umawit sa Panginoon, maaari po tayong umupo, tumayo, kung ano po yung mas komportable kayo sa magbigay ng papuri sa Panginoon. Ito yung gawin natin. Ang mahalaga po ay puso po natin
Samahan niyo po ako sa mga awit 136, verse 10 to 22. Mga awit 136, verses 10 to 22. Ang mga panganay ng mga Egyptyo ay kanyang pinatay. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Mula sa Ehipto, kanyang nilabas ang mga bayang hinirang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang ginamit niya yung mga kamay niyang makapangyarihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang dagat na pula, kanyang inutusan at nahati naman. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang pinili ng bayan ng Israel ay doon dumaan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ngunit nilunod niya itong Faraon at hukbong sandataan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinagpapalay niya yung mga haring may kapangyarihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Siya ang pumatay sa haring Amorreo, ang haring Sisipon. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Siya rin ang pumatay sa bantog na si Og, ang hari ng Bashan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. 22. Ipinamahagi niya sa Israel bayang binahan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Salamat sa Diyos. Sa pagkakataon po ito, tayo po ay maglalaan ng konting sandali para po sa ating individual na panalangin. Personal po natin panalangin. Ito natin kailangan magrupo. Eh po ay sa itong sariling buwan at tayo ang magkakaroon ng 10 minutong panahon o oras ng panalangin. Sige po, maaari po natin simulan.
Siya. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang sarap po manalangin sa ating Panginoon, no? Lalo-lalo na kapag may ganyang background music. Kasama yung tubig dun sa gilid. Di ba parang may water effect yung pananalangin natin. But anyway, tayo po dadako sa ating communion. So, yan, siguro pwede na po natin pamahagi yung ating mga symbols. Ipabigay na lang po natin sa ating mga kapatid. Ayan, sige po. So, habang binibigay po ng mga kapatid natin yung mga symbols, yung bread at saka yung juice na inumin natin. Alam niyo po, nung netong pandemic, na-realize ko na meron po palang dalawang bagay na ginagawa ang isang tao. Una is yung mag-isip nung kung ano yung mga nakaraan. No? Yung pangalawa, mag-isip kung ano yung ilo-look forward o kung ano yung nilo-look forward sa future. No? Una, bakit natin nag-isip na meron tayong babalikan? Dahil marami tayong na-miss ng mga bagay, di ba? Naisip nyo ba yun na na-miss ko ng lumabas, pumunta ng Silang Cavite, mag-Bible study doon, o kaya na-miss nyo ng sama-sama kayo kumain ng pamilya nyo sa labas, o magkaroon kayo ng fellowship kasama yung mga kapatid nyo. Tapos, in the future, iniisip mo din na sana etong pandemic na to ay matapos na para makita natin yung bawat isa na sama-sama na tayo magpupuri sa Panginoon. Though marami na tayo ngayon sa totoo lang. And mas marami pa tayong look forward sa future natin. No? So dalawang bagay. Number one, nag-iisip tayo ng mga nakaraan. At yung pangalawa, naiisip natin yung mga mangyayari sa future. So ganoon din sa communion natin. We are here para balikan kung ano yung nangyari last 2,000 years ago. And we should be thankful for that. At magpapasalamat din tayo sa i-look forward natin sa future dahil ang ating Panginoon ay tapat. Siya ang tutulong sa atin, siya ang magbabakit sa atin sa anumang sitwasyon na meron tayo. So, samahan niyo po ako na basahin, o kung may Bible po kayo, samahan niyo po akong basahin yung 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. Tatlong verses lang po ito. Okay, sabi po dito, verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay lumangkot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-pirasuligot at sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos magkagunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpalito. So balikan po natin yun. Nung sinabi po nung ni-reveal ni Lord kay Paul yung mga salitang yun, sinasabi niya sa atin na alalahanin natin yung ginawa ng ating Panginoon. Our God sacrifices His life para masave yung bawat isa sa atin. And that's the grace of our Lord. So sige po, tayo po yung kumain lahat. Ating pong itaas ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. At tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya mo. Maraming
Maraming salamat dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ika'y nasugatan. Ika'y namatay, Panginoon. Ang iyong katawan ay narig, Panginoon. Dahil sa pagpapalang ito, Panginoon, kami po ay nagkaroon ng panibagong chance, O Lord, na relationship, Panginoon, na makalapit sa iyo. Maraming salamat sa katawan ng Panginoon. Amen. Kayo po natin ang tinapay. Ngayon naman po itaas po natin ang juice na nagsisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo na binigay sa amin. Dahil sa pag-shed ng dugo mo, Panginoon. Dahil sa dugo mo na ito, Panginoon, kami po ay napatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po sa pagpapalang ito, O Diyos. Amen. Inumin po natin katas ng Diyos. At as we pray, i-look forward natin yung gagawin ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Sabi doon na darating ang Panginoon, antayin natin siya hanggang sa muli niyang pagparito. And we should look forward to that. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mabuti, Diyos na tapat, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pangako mo, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay patuloy na magtitiwala sa iyo, patuloy na magbibigay ng kapurihan sa iyo dahil sa salita mo, Panginoon, na sinabi sa amin. Kami po ay patuloy na mananatili, Panginoon, hanggang sa muling pagparito, hanggang sa lahat ng na-experience namin, Panginoon, na pain dito sa mundo. Alam po namin sa pagdating mo, Panginoon, ito po ay mawawala. At maraming salamat, Panginoon, sa pagpapalang aming look forward para dito. Muli, Panginoon, sa iyo po ang victory na ito, sa iyo po ang pag-celebrate ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuna po tayo na. Hello and good morning sa inyong lahat and welcome po sa GTCC. Hindi ko alam kung ilan kayong nandiyan, pero welcome po sa ating pagtitipon ngayon. At yung mga nanonood, welcome din sa inyong panonood ng video na ito. At purihin ng Diyos sa umagang ito, sa Kanya lamang ang papuri at kaluwalhatian ngayong umaga. May God be praised and may God be glorified sa ating kalagitnaan. Sapagkat yun ang dapat na maging goal natin sa bawat pagtitipon natin, sa bawat fellowship. May God be praised and may God be glorified. Ngayong umaga, ating ipagpapatuloy ang ating series na God at tatalakayin natin sa umagang ito at sa susunod na pagtalakay natin yung paksang God our good shepherd. God our good shepherd. Ang Diyos ang ating mabuting pastol. At dalawang bahagi ito, dalawang part itong ating God our good shepherd. At babasahin natin ang Psalm 23 sa Magandang Balita Biblia. Hindi ko na babasahin sa NRSV dahil para makamenos tayo ng oras. Okay, awit 23, 1 hanggang 6 sa Magandang Balita Biblia. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang.
Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabuti at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakilanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Amang Diyos, sa umagang ito, pagpalain po ninyo ang aming pagtalakay. Kayo po ang siyang mabigyan ng papuri at karangalan sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Akayin po ninyo kami sa lugar, sa karanasan na kung saan ay lubos namin kayong makakatagpo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagpapastol ang isa sa pinakamatandang gawain o trabaho o pangkabuhayan ng mga tao sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang isa sa pinakamatandang gawain. At kung matatandaan ninyo nga, si Abel, hindi si Abel na umaattend ng church dati. Si Abel na anak ni Adan ay isang pastol. At yan ay mababasa nyo sa Genesis chapter 4. At dahil ang pagiging pastol ang isa sa pinakamatandang gawain sa kasaysayan ng sangkatauhan, ito ang naging isang batayan ng mga sinaunang tao sa kanilang paglalarawan ng otoridad at pangangalaga o pagkalinga ng kanilang mga Diyos-Diyosan. No? Yung mga sinaunang tao, yung mga nauna pa kay Abraham. Sabihin natin, mga kasabayan ni Abraham, yung kanilang mga Diyos-Diyosan, yung kanilang mga Diyos na kinikilala, pag inilalarawan nila minsan, ang isang batayan nila ay yung larawan ng pastol. Halimbawa, si Marduk na pinakapunong Diyos o pinakapunong Diyos-Diyosan ng matandang Babylonia. Siya ay naging prominenteng Diyos o Diyos-Diyosan ng mga taga-Babylonia noong panahon ni Hammurabi. Si Hammurabi ay nabuhay siguro mga 1,800 taon bago dumating si Kristo. Kasabayan ni Abraham, sabihin natin gano'n. Pero si Hammurabi ay hindi nabanggit sa Biblia. Si Marduk ay nabanggit minsan sa Jeremiah chapter 50 verse 2. At sa isang himno ng mga taga-Babylonia para kay Marduk, no? Nagwakas ang himnong ito sa isang papuri dahil sa kanyang pagkalinga para sa mga mahihina na tulad ng isang napakabuting pastol. So, ganun nila inilarawan si Marduk. Yung kanyang pagkalinga para sa mga mahihina tulad ng isang napakabuting pastol. So, yun ang konsepto ng mga tao noon sa kanilang mga Diyos. Parang isang pastol. Hindi lamang si Marduk, kundi sa isang himno rin ng mga taga-Mesopotamia para sa kanilang Diyos-Diyosan na si Shamash. Ang himnong iyon ay nagsasabi ng ganito: pinapastulan mo ang lahat ng buhay nilalang, ikaw ang kanilang pastol sa langit at sa lupa. Makikita ninyo, no? Dito sa Psalm 23, ganun din ang ginawa ni David. Inilarawan niya ang kaisa-isa at totoong Diyos. Ito, hindi na Diyos-Diyosan to, ito'y totoong Diyos. Pero inilarawan din ni David si God, si Yahweh, yung kaisa-isa at totoong Diyos, na parang isang pastol. Dito sa Psalm 23, sa awit 23.
Kaya merong pahiwatig si Jesus nung banggitin niya na I am the good shepherd sa John chapter 10, no? Nang banggitin ni Jesus na I am the good shepherd, meron siyang ipinapahiwatig sa kanyang mga tagapakinig doon. Ha? Anong kanya ipinapahiwatig sa kanila? Walang iba kundi siya ay Diyos. Dahil yun, ganun nilalarawan ng mga tao, sinaunang tao, ang Diyos, yung pagiging pastol. Yun ang prominenteng paglalarawan. Kaya nang sabihin ni Jesus na I am the good shepherd, pinapahiwatig niya na siya ay Diyos. Pero ano ang implikasyon nito sa atin? Ano ang implikasyon na si God ang ating good shepherd? Anong ibig sabihin nito sa atin? Meron bang provision si God sa atin bilang ating good shepherd? Of course, meron, di ba? Pero yun nga, ano ang pahiwatig nito sa atin? Anong implikasyon nito sa atin? Dahil kung siya ay manlilikha, no, ang ipinapahiwatig nito sa atin, tayo ay, ang implikasyon nito sa atin ay tayo ay gawa ni God, tayo ay nagmula sa Kanya. Kapag siya ay ating manlilikha, di ba? Kapag naman sinabing siya ang ating tagapagligtas, alam din natin na siya ang humango sa atin mula sa penalty of sin, mula sa power of sin, at mula sa presence of sin. Hinahango niya tayo mula sa kabayaran ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, at sa presensya ng sa presensya ng kasalanan. At binibigyan niya tayo ng bagong buhay. Yun ang Diyos na tagapagligtas. Diyos na manlalalang o manlilika, Diyos na tagapagligtas, yun ang implikasyon sa atin nun. Pero pag sinabing God our good shepherd, ano ang ibig sabihin nito sa atin? Ano ito? At yun makikita natin sa Psalm 23. Lalo-lalo na sa verse 1. Yung tanong na ano ang implikasyon to? Pag sinabing si God ang ating good shepherd, ano ang ibig sabihin nito sa atin? Sinagot yan ng verse 1 ng chapter 23 o ng Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Yun ang sabi sa NRSV. Sa NIV, ang sabi, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Sa NLT, New Living Translation, I have all that I need. Ang salita ng Diyos, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Hindi ako magkukulang ng anuman. Maganda yung sa NLT, no? I have all that I need. At sa ASND, hindi ako magkukulang ng anuman. Ang isang mabuting pastol, tinitiyak niya yung kalagayan ng kanyang mga tupa na maayos at maganda. Ibig sabihin, tinitiyak na yan na sila ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. Araw-araw, ganun ang kanyang ginagawa. Hindi siya nagkukulang sa pagsasagawa nun dahil alam niya na kailangan ng kanyang mga tupa yun eh. Tinitiyak niya na ang kanilang pangunahing pangailangan ay naipapagkaloob niya. Pero sa ating kaugnayan kay God bilang ating mabuting pastol, anong ibig sabihin ng hindi tayo magkukulang o hindi tayo kukulangin ng anuman? Anong ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin, pag si God ang ating pastol o siya ang ating shepherd, hindi tayo magkukulang ng pamasahe sa bus o sa jeep araw-araw? Ayun ba ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin, kapag si God ang ating pastol, hindi tayo magkukulang ng sibuyas o bawang sa ating bahay? Diba? Sabi, hindi tayo magkukulang ng anuman. Hindi naman ganun kaliteral yun, ano? Ang pinakasinasabi dito sa Psalm 23, ay yung pangangailangan ng ating kaluluwa, lalong-lalo na. Yung ating kaluluwa. Yun ang pangangailangan nun. Pinapastulan. The shepherd of our soul. No?
Siya ang pastol ng ating mga kaluluwa. Kaya si God bilang pastol natin, tinitiyak niya yung kaluluwa natin ay nasa maayos, maganda, malusog na kalagayan. Kung siya ang ating pastol. Ang problema, yun nga, baka hindi siya ang ating pastol o hindi tayo sumusunod sa kanya. Kasi minsan may mga tupa na pasaway, no? Nagwa-wander, lumalayo, tuloy naliligaw. So, anong ibig sabihin ng I have all that I need? Hindi ako magkukulang ng anuman. Yan ay binanggit dito ni David. At itong pagtalakay natin to, sabi ko nga, no, dalawang linggo nating pag-uusapan ito. Kasi yung Psalm 23 ay maganda, kukulangin tayo kung 30 minutes lang, kung 20 minutes ang bawat araw. Bawat pagtalakay natin. So dito sa Psalm 23, binanggit ni David kung ano ang ginagawa ni God sa atin bilang ating pastol at pinakita ni David kung saan tayo hindi magkukulang pag si God ang ating pastol. Sabi niya sa verse 2, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Luntiang pastulan. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Alam niyo, madalas makikita niyo ang mga tupa na nanginginain sa damuhan, sa pastulan, na walang tigil, no? Minsan talagang kain sila maghapon silang nanginginain. Bakit? Dahil gutom pa sila. Hindi sila nabubusog. Kinakailangan pa nilang kumain para mabusog. Makikita nyo lang ang tupa na nakahimlay sa damuhan kapag siya ay busog na. Kapag sila ay dinala ng isang pastol, halimbawa sa isang lugar na halos walang damo, no? Naku, maghapon yun talagang nanginginain sila dahil maliliit na damong sariwa lang ang nakakain nila at it takes the whole day para mabusog sila. Pero dito ang sabi, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Ibig sabihin, hindi tayo dinadala ni God sa tuyong damuhan. Binubusog niya tayo sa madaling sabi. Talagang binubusog ni God ang ating kaluluwa. Kapag siya ang ating pastol, binubusog niya ang ating kaluluwa. Pero hindi niya tayo binubusog ng kung ano-ano man. Hindi niya tayo binubusog ng junk foods. Hindi niya tayo binubusog ng mga material na bagay sa mundong ito. Alam ni God na hindi yun ang makakabusog sa atin. Sa halip, binubusog niya tayo ng kanyang sarili mismo. God Himself is our satisfaction and the only satisfaction. God is the only satisfaction of our soul. Walang ibang makakasapat sa atin kundi si God lamang. Kapag hindi si God ang naging kasapatan ng ating kaluluwa, manginginain ng ating kaluluwa kung saan-saan. Dahil walang kasapatan. Hindi nabubusog. Only God Himself satisfies us. Siya mismo ang kabusugan natin at hanggat hindi natin natututunan na hanapin ang kabusugan natin kay God mismo, magpapatuloy tayo na maghahanap ng mga bagay, gawain, activities na sa akala natin ay bubusog sa atin, pero hindi naman talaga. Sabi nga ni St. Augustine, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." Nilalang mo kami para sa iyong sarili mismo, O Panginoon, at ang aming kaluluwa
ay walang kapahingahan, walang kasapatan hanggat ito ay makapagpahinga o masapat sa iyo. Hanggat hindi si God ang nagbibigay kabusugan sa ating kaluluwa, hahanapin natin ang kasiyahan at kasapatan sa mga bagay na inaakala natin na yun ang magbibigay sa atin ng kasiyahan at kasapatan. Manginginain tayo ng mga bagay o gawain na iniisip natin makakabusog sa atin. Makakabusog sa ating kaluluwa. Marami tayong gugustuhin. Marami tayong gugustuhin bagay. Marami tayong gugustuhin gawain. Marami tayong gugustuhin subukan. Dahil naghahanap yung ating kaluluwa ng kasiyahan at kasapatan. Marami tayong gugustuhin makamtam at maabot. Marami tayong gugustuhin. Pagkagusto sa mga sa iba't ibang material na bagay, pagkagustong makilala, pagkagustong maging sikat, pagkagustong mapansin ng iba, pagkagustong makuha yung pag-aari ng iba dahil naiinggit. Maraming gusto. Bakit maraming gusto? Hindi kasi nabubusog. At dahil hindi nabubusog, hindi makahimlay, hindi makontento. Dahil hindi si God ang hinahanap para mabusog. Pero ang totoo, kapag si God ang ating pastol, merong kabusugan. Merong kasapatan. Ang problema, sa dinami-dami ng ginugusto ng mga tao at ng ilang mga Kristiyano, sa dinami-dami ng ginugusto, ang hindi ginugusto ay si God mismo. Maring sabi niya, Pastor, hindi, gusto ko si God, gusto ko si Lord. Marami na ako narinig na ganun eh. Pero sa totoong buhay, in real life, hindi talaga. No? Kung sisilipin yung puso, kung masisilip lang yung puso, malalaman talaga na ganun. Truth be told, ang talagang sentro ng puso ay hindi si God. Pero kapag si God ang sentro ng puso ng isang tao, nahandun ang satisfaction, nahandun ang kabusugan. Kontento ang kanyang kaluluwa. At alam niya na kay God lang ang matatagpuan ang tunay na kasapatan at kabusugan. Kaya naman si God ang prominenteng hinahanap niya. He or she wants more of God Himself. Dahil siya lang, si God lang ang talagang bumubusog. Sabi rin ni David sa verse 2, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Ang mga tupa, takot sila sa rumaragasang daloy ng tubig. Ayaw nila sa ganun, no? Natitreten sila na nangangamba sila kapag nakakakita sila o nakakarinig sila ng rumaragasang tubig. Hindi sila sanay sa ganun. Nagpapanik sila pag nakakita sila ng ganun. Kaya naman, ang mga pastol, inaakay niya ang kanyang mga tupa sa quiet waters, tahimik na batisan. At ganun din ang ginagawa ni God sa atin. Sabi dito, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Yung tahimik na batisan ay larawan ng katahimikan at kapayapaan. Pagiging kalmado. Pagiging tahimik. Pero madalas, binibikas natin yung the Lord is my shepherd at sa ating isipan, alam natin na siya ay shepherd pero hindi natin nararanasan yung katahimikan. Hindi natin nararanasan yung quietness. Hindi tayo pumapasok doon o hindi tayo nakakarating doon. Sa katunayan, ayaw natin doon. Maraming Kristiyano ang ayaw doon. Sa ganun. Ang nasasabi kong katahimikan dito ay yung pagiging tahimik sa presensya ni God.
Sipin ninyo, kung masisilip lang ng sino man ang kaluluwa natin, no? Makikita niya, marami sa atin, makikita ng ating kaluluwa ay walang katahimikan. Bakit, ate? Bakit, kuya? Inaakay tayo ni God sa tahimik na batisan pero hindi tayo sumusunod. Kaya hindi natin nararanasan yun at wala tayo nun. Yung kapaligiran ng ating kaluluwa, yung surrounding ng ating soul ay hindi tahimik. Hindi natin nararanasan yung still waters o yung quiet waters. Nakatutok tayo sa maghapon, sa cellphone, sa computer, sa telebisyon, sa kwentuhan. Yun ang mas madalas na handun tayo. Habang yung kaluluwa natin ay nagnanais na naghahanap na makaranas ng katahimikan pero hindi natin pinapansin. Hindi natin napapansin o hindi natin pinapansin dahil hindi natin naririnig yung tinig ni Lord sa kanyang pag-akay na pumunta tayo doon sa lugar na tahimik. Ang sabi sa Psalm 23 verse 2, He leads me besides still waters or quiet waters. Pag pinicture niyo yun, pag inimagine niyo yung larawan na yun, sa tabi ng tahimik na batisan, napakagandang ilarawan sa ating isipan. Pero hindi lang dapat ilarawan sa ating isipan, kundi maranasan natin yun. Na tayo mismo ay dumako sa lugar na yun. Alam niyo, if God is truly your shepherd, you will find yourself in that quiet moment. You will find yourself in a quiet moment, in a quiet place. Masusumpungan ninyo, matatagpuan nyo ang sarili niyo sa isang lugar na tahimik at sa isang lugar, sa isang sandaling tahimik. Hindi pwedeng hindi. Because God leads us to that place. Inaakay niya tayo sa ganung lugar, sa ganung kalagayan. Kaya kung si God ay tunay na shepherd natin, hindi pwedeng hindi natin matagpuan o makita ang ating sarili sa isang tahimik na lugar at tahimik na sandali. Definitely mangyayari yun. Pero the reason why na hindi natin nararanasan yun is because probably God is not our shepherd or we do not hear His voice. Hindi siya ang ating pastol o hindi natin narinig ang kanyang tinig. Yun, marahil ang dahilan. Pero kapag si God ang shepherd natin, tiyak yun. Garantisado yun. Matatagpuan natin ang ating kaluluwa sa ganung senaryo. Ng katahimikan. Kapayapaan. Dahil doon tayo inaakay ni God. Sa ating panahon, maraming Kristiyano ang walang serenity, no? Walang kapayapaan, walang katahimikan ang kaluluwa. Hindi ibig sabihin walang problema, hindi 'yon. Kundi yung panahon na maranasan mo si God, ikaw lang at siya, sa isang tahimik na lugar at tahimik na sandali. Maraming ang hindi nakakaranas. When was the last time you spend time alone with God in the quietness of your soul? Kailan kayo huling naglaan ng isang makabuluhang panahon na mag-isang kasama si God sa katahimikan ng inyong kaluluwa?
Madalas ngayon, no? Mas madalas ngayon, pagkagising pa lang ng isang Kristiyano, Facebook o Instagram na ang tinitingnan. Ni hindi makapanahimik ng 2 minuto, pagkagising, pagkamulat ng isipan, sa umaga, hindi spend ng 2 minuto na tahimik. Imagine, minsan, 8:00 ng gabi dito sa amin, meron nang pumapasok na message sa akin sa Messenger. 8:00 ng gabi dito yun, meron nang pumapasok na message sa Messenger. Ibig sabihin, 4:00 ng umaga dyan, nagpe-Facebook na, nagme-Messenger na. Yun na inaatupag. Lagi na lang natin ginagawa na maingay ang paligid ng ating kaluluwa. At tayong gumagawa nun. Hindi ang kapitbahay natin o sino man. Tayo ang gumagawa na maging maingay ang paligid ng ating kaluluwa. Ginagawa natin maingay ang paligid ng ating kaluluwa sa paraan na abala tayo sa iba't ibang bagay. Abala tayo sa iba't ibang gawain. Nandiyan ang cellphone, nandiyan ang computer, nandiyan ang laptop, nandiyan ang tablet, nandiyan ang telebisyon, nandiyan ang kakwentuhan. Kaya yung kaluluwa natin hindi makasumpong ng katahimikan sa presensya ni God. Maraming Kristiyano, bago matulog sa gabi, cellphone ang hawak. Pagkagising sa umaga, cellphone ang hanap. Sa buong maghapon, abalang-abala sa maraming bagay. Hindi ba nasagi sa isipan ninyo na hindi kaya ang dahilan kung bakit pinahintulot ni God na magkaroon tayo ng pandemic at magkaroon ng mga lockdown na ito para makapanahimik naman ang ating kaluluwa? Sa Kanya? Sa presensya Niya? Maraming tao ang sasabi, we are bored. Bugnot na kami. Pero hindi kayo mabubugnot kapag kasama nyo si God. Problema nga lang kasi ayaw natin nun. Ayaw natin pumunta doon sa lugar ng tahimik. Ayaw natin pumunta doon sa tahimik na batisan. Gusto natin, ginagawa natin laging maingay yung paligid ng ating kaluluwa at nasanay na tayo ron. No wonder, hindi natin marinig ang tinig ni God. Pero ang isa sa mga ginagawa ni God bilang pastol natin ay akayin tayo sa tahimik na batisan. Kung hindi natin natatagpuan ang ating kaluluwa sa isang tahimik na sandali at tahimik na lugar na kasama si God, uulitin ko sa inyo, ito ay dahil sa kundi man si God ay hindi mabuting pastol o hindi tayo sumusunod sa kanyang pag-akay. Alin sa dalawa? Kundi man si God ay hindi mabuting pastol o hindi tayo sumusunod sa kanyang pag-akay. Kailangan ng ating kaluluwa na makaranas ng katahimikan. Kaya nga yun ang larawan ni David kay God Inaakay niya tayo sa tahimik na batisan. Hindi niya tayo inaakay. Ayaw niya tayong akayin sa rumaragasang daloy ng tubig. Tayo ang gumagawa nun mismo. Tayo ang nagpupumilit na pumunta doon sa rumaragasang daloy ng tubig. Gusto natin na maingay. Minsan hindi tayo komportable kapag meron ng katahimikan. Minsan sa service, pag 5 minutong tahimik, hindi tayo komportable. Gusto natin yung patuloy talaga. Walang tigil. Maski sa may mga Kristiyano rin na gusto yung preaching na talagang parang machine gun, no? Walang patlang. Walang patlang yung salita ng pastor. Ayaw natin nung ang pastor ay nagpo-pause, no? Nagbibigay ng patlang na 10 segundo. Parang
na we feel awkward kapag ganun. Hindi tayo sanay sa tahimik. Hindi katulad ng mga panahon, no wonder, yung mga sinaunang tao, contemplative sila, kaya may wisdom may karunungan, dahil nakakapag-isip sila. Mga halaman, mga hayop, pinagmamasdan nila, iniisip nila kung paano nangyayari yun, kung paano kumikilos. Ngayon wala na. Kaya pag tinanong mo, minsan pag nagtanong ka, ang layo ng sagot. Hindi makasagot ng maayos. Kasi nasanay na magulo ang panloob na daigdig. Sanayin natin ang ating kaluluwa na dumadako, sumusunod doon sa tahimik na batisan na kung saan tayo ay naakay ni God. Kailangan ng ating kaluluwa yon. Kailangan ng ating kaluluwa upang tayo ay higit pa na makakilala sa Diyos, higit pa natin siyang maranasan sa buhay natin at mapuspos tayo ng kanyang sarili mismo. Hindi natin makikilala si God ng lubusan. Hindi tayo magiging tulad kay Kristo kung hindi tayo maglalaan ng tahimik na sandali, panahon sa Kanya ng regular. No, we need to do it regularly. Kailangan natin sacrifice yung mga junk foods na pinapakain natin sa ating kaluluwa. Alisin natin yun. At sa halip, dumako tayo doon sa lugar na yun. Sumunod tayo sa kanyang pag-akay. Mag-spend tayo ng kalahating oras ng tahimik, na tayo lang at mag-isa kasama si God. At makikita niyo ang diferensya nito sa buhay niya. Panginoon, salamat po sa iyo bilang aming mabuting pastol. Dahil sa iyo, ang aming mga kaluluwa ay hindi magkukulang. We thank you for that, Lord. Patuloy mo na akayin ang aming mga kaluluwa sa lugar na nais mo para sa amin. At ganoon din, Panginoon, patuloy mong busugin ang aming mga kaluluwa. We thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.